Okay, Bashing Church. Okay, this is Pastor Anthony from Los Angeles, California. Okay, today I will be sharing the Word of God. Okay, to you. I'm excited that starting today I might be able to share the Word of God to you. We'll be doing a series on spiritual foundation. Okay, ito yung introduction ng spiritual foundation. Amen? So, let's pray first before we begin. Lord, we thank you, Father God, even today. Thank you for gathering us, Lord God, in your name, Father. Thank you that you said in your word that when there are 2 or 3 gathered in your name, Lord, you're in the midst of them. Lord, I pray that you'll bless, Lord God, your word. Pray, Lord God, that your word will just be spoken through me, Father. I pray, Lord God, that you'll touch your children, Lord God. We thank you, glorify you, Lord God. We lift up you in all these, Lord God, lessons that we have right now. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, pag-usapan natin ngayon is spiritual foundation. Yes, alam naman natin na, ang pundasyon, when you say foundation, is very important. Kaya importante sa atin yung mga pundasyon, like sa pundasyon sa bahay, right? Kung yung pundasyon mo sa bahay ay hindi matibay, madaling gumuho yung bahay na yun. Okay, amen? So, we need to have a strong foundation, okay? Also in spiritual things, okay? To be successful and to be na magiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Amen? So, we'll do the spiritual foundation, okay? Or it's called sa Tagalog Fundasyong Spiritual. Okay? So, what is importance of spiritual foundation? Okay, sinasabi niya rito that a strong spiritual foundation provides the essential inner resilience and moral compass needed to navigate life's inevitable challenges. It anchors your identity, reduces your anxiety in times of uncertainty, okay, and provides a framework for lasting personal and spiritual growth, healthy relationships, and a deeper sense of purpose. Ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is, first of all, yung inner resilience. Okay? Inner resilience is magkakaroon ka ng tibay ng loob. Okay? Kung nagkaroon ka ng mga problema sa buhay, mga pagsubok sa buhay, amen? So, inner resilience means magkakaroon ka ng katibayan ng loob, okay, to overcome those, yung mga problema na yun sa dumarating sa ating buhay. Okay? And, this spiritual foundation will also gives you a moral compass. Ano ba yung talagang tama? Malalaman mo yung tama sa mali. Amen? Malalaman mo kung ano ang karapat-dapat. Amen? Third one, it anchors your identity. Okay, malalaman mo kung sino ka sa mata ng Diyos. Amen? And the third one is it reduces anxiety. Kaya ang ibig sabihin, nababawasan yung pagkabahala mo. Kaya pag nag-aalala ka, di ba, pag may dumarating mga dilubyo, dumarating na mga problema sa buhay na hindi natin kaya, okay? Masyado tayo nag-aalala, masyado tayo nag-worry, okay? So, spiritual foundation, pag strong yung spiritual foundation mo, o yung pundasyon spiritual, pagkakaroon ka na nababawasan yung pagkakabahala mo, okay? Kakaroon ka ng peace in times of trouble, okay? And you'll also have a healthy relationship, okay? Anong ibig sabihin ng healthy relationship? It means yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa anak mo, sa mga kaibigan mo, okay? Magiging maayos, okay? And there will be a deeper sense of purpose. Malalaman mo kung bakit ka ba nabubuhay sa mundo, okay? Ano ba talaga ang meaning, okay, ng buhay, okay? Bakit ba tayo nabubuhay sa mundo, okay? So, if you have a very strong spiritual foundation, ito yung mga benefits na malatako natin, okay? So, the first one, ang una, benepisyo, pag matatag ang spiritual foundation mo, is yung resilience in adversity. So, magkakaroon ka ng kasdagan sa kahirapan. Okay? Sabi niya nga sa Matthew 7:24-27, sabi niya, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito
ay maiitulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maiintulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. So anong nangyari? Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen? So spiritual foundation talks also about the word of Christ. Okay? So yung salita ng Jesus, right? Pag sinusunod natin ang kanyang mga kautusan, sinusunod natin ang kanyang mga habilin sa atin, okay? Magiging matatag tayo, okay, sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Sabi niya, much like the parable building on a house on a rock, a solid foundation prevents you from collapsing under the weight of life's storm. Okay? Ang ibig sabihin, pag malakas ang pundasyon mo, okay, spiritually, then kahit anong bagyo na darating sa'yo, hindi ka magugupos basta-basta. Okay? Kasi alam mo na nandiyan ang Diyos na umahalala sa'yo. Okay? Maraming tao ngayon, as you can see, that, pag dumarating yung mga problema, okay, may mga iba nagpapakamatay, okay, yung mga iba nasisira ng ulo, okay, yung iba talagang depressed, hindi alam gagawin, okay. Pero tayo mga anak ng Diyos, okay, ang ating pag-asa, ang ating hope is alam natin na nandiyan palagi ang Diyos sa atin, okay. Mahalaga sa atin na patatagin ang ating pundasyon spiritual, okay, so that when the time comes, okay, when the storm comes, okay, we'll be able to overcome those storms. Okay, sa Matthew 13:19-22, okay. So let's go to the next one. So we have, sabi niya, anong kahiranan ng marupok na pundasyon? So ano yung consequence pag hindi maganda ang pundasyon mo spiritually, okay? What will happen to you? Sabi niya rito sa Matthew 13:19-22, sabi niya, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng bihing na lalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Okay? Kung walang root, walang pundasyon, okay, spiritually, ang ginagawa ng kaaway is pag nagkakaroon ng salita ng Diyos, nakarinig ka ng salita ng Diyos, okay, tulad nito, okay, nakarinig ka, pero wala kang root, ang ginagawa ng kaaway, pag umalis ka na, okay, pag natapos na yung pagsasalita niya, okay, ang ginagawa ng kaaway, ninanakaw niya yung mga salitang yun. Okay? Yung mga encouragement, yung mga sinasabi ni Lord sa iyo. Okay? Pag hindi mo inuunawa, okay? Pag hindi mo talaga sinuseryoso ang mga salitang binibigkas ni Lord, okay, sa iyong buhay, okay? Mawawala yan. Okay? Ang gagawin ng kaaway ay nanakawin niya yung mga word of encouragement and word of wisdom na binibigay sa iyo. Ano pa? Sabi niya, ang katulad naman ng binhing na lalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandaling lamang ito nanatili at pagdating ng kapigitian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Okay? Ito yung, again, second consequence na kung hindi matatag ang iyong spiritual foundation, okay? So, kung dumarating na yung mga problema, kung dumarating ng mga dilubyo sa buhay, okay? So, ang ginagawa ng mga Kristiyano ito is tumatalikod na sila, hindi na nila hindi nila tinataas si Lord, okay? Tumatalikod na sila sa pananampalataya sa Panginoon. Yeah? They just quit
hindi na sila dumadalangin. Alam ko maraming mga taong gano'n na, sa nung umpisa talagang hot na hot siya kay Lord, nag-worship siya, very eager siya pumunta sa simbahan kada linggo, eager na eager siya, doon yung joy sa kanya, okay? Tapos nung dumating na yung problema, dumating na yung pagsubok, okay? Naranasan niya, nawalan na siya ng trabaho, okay? Nawalan siya ng hanap buhay, okay? Biglang, naging malamig siya sa Panginoon, okay? Biglang huminto siya sa pagpunta sa simbahan, huminto siya sa pananalangin, huminto lahat siya kay sisisi ng Diyos bakit nangyari sa kanila. Okay? Yun yung mga consequences na mahina ang pundasyon, okay, ng isang tao. Okay? Pangatlo, ano yung consequences pag mahina ang iyong pundasyon? Okay, sabi niya, ang binhi namang nahulog sa may matitinig na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Okay? Ito naman is nagkakaroon ng distraction. Okay? Distraction siya. Nadidistract siya sa mga gawaing bahay, masyadong maraming busy siya sa trabaho, busy siya sa social media ngayon, okay? Nawawala yung focus niya kay Lord. Ang focus niya is sa Facebook, sa TikTok, okay? Ang focus niya sa mga teleserye, okay? So lahat ng yung mga panahon niya ay lahat most of the time, okay, napupunta sa mga hindi makadiyos na bagay. Amen? So it's okay to it's okay to watch sometimes, okay, in TV, okay, pero wag sobra-sobra, okay? Let's try to give much time, quality time for the Lord. Amen? Okay, ano naman ang benepisyo? Okay, what's the benefit? Let's go to the next one. The benefit, okay, so yung benefit ng matatag na pondasyong spiritual. Okay? Pag matatag ang pundasyon mo ng benepisyo, sabi niya, at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Amen? Nagkakaroon ng fruit of the Spirit. Okay? Kakaroon ka ng fruit of the Spirit pag matibay yung pundasyon mo. Okay? So, sabi nga rito, nagkakaroon ka ng mga fruits. Okay? Nagkakaroon ka ng kasaganaan sa buhay. Okay? Nagkakaroon ka ng joy, yung peace. Okay? Kakaroon ka ng, serving others. Okay? So, yung characters ni Lord, yung characteristic ni Lord, yung kanya, okay? Yung ugali niya napupunta tayo, nakita yung sa'yo. Ito yung benepisyo ng pagiging nagkakaroon ng matibay na pundasyon. Amen? So, second natin, okay? Pag matibay ang pundasyon mo, okay? Sabi niya rito, you will have an inner peace and stability, okay? So, inner peace and stability, okay? Panloob na kapayapaan at katibayan. Okay? Nagkakaroon ka ng peace, kapayapaan, okay? Pag nagkaroon ng dilubyo. Sabi niya rito, ang matibay na spiritual na pundasyon ay tumutulong sa iyo na mapanatili ang pananaw at balanse, kapayapaan sa gitna ng mga problema, at pinipigilan ang iyong mga emosyon na siyang magdikta sa ating panlabas na pangyayari. Okay? In English, sabi niya, strong spiritual foundation helps you to maintain your perspective in balance. Yung tamang perspective in balance. Okay? Preventing your emotions from being tossed around by external circumstances. Okay? Sa atin, mostly sa atin, di ba? Pag dumarating ng problema, ang ating nagdedepende, we are depending on our emotion. Okay?
So nagdedepende tayo sa ating mga emosyon, di ba? Many times nagiging malungkutin tayo, okay? Pag dumarating yung mga problema sa atin, okay? Malungkutin tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, okay? Ang ginagawa natin, yung mga iba, okay, dahil sa matinding problema, ang ginagawa niya dahil sa emosyon niya, ang ginagawa niya is nagdodroga siya o kaya umiinom siya ng alak para mabawasan lang yung kanyang mga iniisip na problema. Okay, hindi makatulog, okay, depressed siya, okay. Kung nagkaroon tayo for example ng sakit, okay, nagkaroon ka ng sakit na yung sinabi ni Lord yung mga doktor na yung sakit mo malubhas, ano yung reaction natin, nagiging depressed na tayo, okay, hindi na tayo makatulog, nagwo-worry na tayo, right? So yun yung mga yun yung mga consequence pag hindi matibay ang pundasyon mo spiritual. Pero sabi niya sa Isaiah, okay, so pag ikaw ay Kristiyano, okay, so pag dumarating ang mga problema, dilugyo sa buhay, anong sinasabi natin? Kasi sabi niya sa Salmo 119:105, sabi niya ito, ang salita ng Diyos ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag. Okay? This is a moral quality. Okay? So yan, sa Isaiah 26:3, okay? Isaiah sabi niya, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo nagtitiwala. Amen? Kahit na anong problema ang darating sa iyo, okay, nagdoon pa rin yung pag-asa mo sa buhay. Okay? Nagdoon pa rin yung kasatagan mo sa buhay. Kasi alam natin, lang Diyos ang magsusolba sa ating mga problema. Okay? The Lord will save us, okay, from all the problems, from all the circumstances. Okay? Pag nanulumo tayo, okay? Pag nanulumo tayo, the Lord will give us strength. Kasi sabi nga doon, those who hope in the Lord will renew the strength. Right? They will fly like eagles, right? And they will walk but not go weary. Amen? So ang ibig sabihin niya, pag dumadaan tayo ng problema, okay, dapat tayo mas lalong kumapit kay Lord. Okay? Kasi alam niya, God is sovereign. Alam niyang nangyayari sa iyo. He knows what is happening. Anak ka niya. So alam niya kung anong ikakabuti mo. Whether it's bad circumstances or a good circumstances. Okay? The Lord, okay, will be honored in your life pag nagtiwala po tayo sa Kanya. Amen? So, ito yung mga advantage, okay, ng mga pagmatatag ang iyong pundasyon, okay, spiritually. Okay, magkakaroon ka ng kapayapaan, okay, sa gitna ng mga problema. Amen? Pangatlo, so pang-apat lang po tayo. Pangatlo na tayo, natatapos na po tayo, hopefully, okay. Sabi niya, kalinawan ng moralidad or moral clarity. Okay? So, pag meron ka your foundation is strong spiritually. Okay? Alam mo kung ano yung tama at mali. Okay? Marami sa atin ngayon, okay, nagsasabi na yung mga ibang mga, especially sa America or sa mga ibang bansa, okay, even sa Pilipinas, okay, nawawalan na yung klaro, yung ano ba yung tama sa kamali. Okay? Ang ibig sabihin, kunyari yung same-sex marriage, di ba? Yung pag-aasawa ng mga bakla at tumboy, okay? Anong reaction ng mundo ngayon? Sabi na, okay lang, okay? Because God is love. So God is love. So dapat, kailangan nating i-accept yung mga ganon. They are loving each other, so okay lang na mag-asawa sila. Okay? But the Word of God is very clear on homosexuality. Okay? Yung mga ganyan. Okay? He brings judgment to Sodom and Gomorrah. Alam mo yung Sodom and Gomorrah, diba? Naghasig siya tinunaw niya yung kanyang yung komunidad na yun, okay?
sa pamamagitan ng apoy. Bakit? Kasi yung komunidad na yun, okay, is infested siya ng mga bakla sa tumboy, okay? Yung mga lalaki nakipag-sex sa mga kapwa lalaki, babae sa babae, amen. So, yung anger ni Lord nag-rose, okay? Talagang na tumaas yung kanyang pagkagalit, okay? Sa community rin, okay? So whatever God doesn't accept, we cannot accept it, okay? It's a black and white. Okay? Moral compass is very important. Sinasabi nila na yung premarital sex, di ba? Yung premarital sex, yung pagkakaroon ng sex before marriage, okay, is okay lang kasi nasa modern times naman tayo, okay? But the Word of God is very clear about the consequences of premarital sex, okay? Yung mga consequences po yan. Pag mga kasalanan na yan, mga consequences po yan sa mata ng Diyos. Amen? So, yun yung mga moral consequences. As marami pa mga iba na kailangan natin talagang pag-aralan, malaman, para yung ating moral compass is very clear. Okay? It's according to the Word of God. Amen? So, Psalm 119:105, sabi niya, ang salita ng Diyos ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. So, kung hindi mo alam kung saan ka papatungo, Lord, ano ba yung will mo sa akin? Ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Sabi niya rito, ang pinaka-guide natin sa buhay ay ang salita ng Diyos. Okay? Pag sinunod mo yung salita ng Diyos, okay, mineditate mo siya, nagmuni-muni ka sa salita ng Diyos, okay? Saka in-apply mo yan sa buhay mo, okay? Sa daily buhay mo. Then, you will have a great success. Amen? Kakaroon ka ng success sa buhay, kakaroon ka ng joy sa buhay, nagkaroon ng peace sa buhay, okay? Alam mo, maraming mga mayayaman na yan, even dito sa, sa mayayaman, parang sa Elon Musk, okay? Yung mayayaman, mga artista na mga sikat, okay? Lahat, nasa kanila lahat, okay? Pero wala silang kapayapaan sa buhay. Okay, yung kanilang buhay ay it's full of fear, full of anxiety. Okay, makita natin yan kay Britney Spears, kasi Britney Spears, sikat na sikat yan, pero nalululong siya sa alak, okay, something like that. Also maraming pang mga very popular na mga artista, okay, na nalululong sa mga droga, okay, because they don't have moral quality. Wala silang moral quality. Amen? So pang-apat, ano yung benepisyo ng strong spiritual foundation? Sabi niya, there will be personal and spiritual growth. So, magkakaroon ka ng personal spiritual growth. Okay? Magkakaroon ka ng personal and spiritual na paglago. Lalago ka spiritually. Okay? Sabi dito, ang isang matatag na pundasyon ay nagbibigay sa iyo ng saligan upang malagpasan ang mga elementarya na pag-unawa at nagbibigay daan sa patuloy na paglago spiritual. Okay? In English, a firm foundation gives you the grounding required to move past elementary understanding, allowing you to continually mature spiritually. Okay? So, tingnan natin sa Hebrews 6:1. Kasi sabi dito, dahil dito, itigil natin ang pag-usap sa mga panimulang katuroan patungkol kay Kristo. Dapat tayo magpatuloy na lumabos sa lalong ganap na bagay. Or in English, sabi niya, therefore, let us move beyond elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Amen? So, ano ba yung immature na Christians? Ano ba yung mga immature na mga Christians? Tingnan natin yung mga immature na Christian, ang katangayan ng immature na Christian. So po mga immature na Christian, okay? Tingnan natin, ayan. Tingnan nyo at picture dito, may matanda na siya, kaya lang, nagpapacifier pa siya, okay? We call it as spiritual babies, okay? So ano yung mga sabi niya? Ano mga katingan ng mga immature na Christian? Okay? Ignorante sa salita ng Diyos, okay? Hindi alam kung ano yung sa mga salita ng Diyos, okay? Pag dumadaan sa mga problema or
dumadaan sa tentasyon, hindi nila alam kung ano yung mga promises ni Lord sa kanilang buhay. Okay? Iwan po na natin yan. Let's grow. Okay? Let's memorize the Word of God. Okay? Kailangan na natin itanim yung ating mga, yung kanyang salita sa ating puso. Okay? Ano pa? Madaling ma-offend. Okay? Na-offend siya palagi. Konting salita mo lang sa kanya. Okay? Na-offend siya agad. Okay? Third one, mabilis magalit. Okay? Mainitin ng ulo. Okay? Pag mainitan ang ulo mo, okay? Pag may mga konting bagay na hindi naaayon sa'yo, uminit agad ang ulo mo, okay? That is a sign of spiritual immaturity. Okay? Marites or chismoso. Okay? Marites or, nagmamarites palagi. Okay? Yan yung mga sign ng spiritual infant. Okay? Immaturity mga yan. Fourth is makasarili siya. Pag makasarili yung isang tao, okay, ang inisip lang niya kung ano yung maging benepisyo sa kanyang buhay, inisip niya lang kung ano yung makakabuti sa inyo, wala siyang pakialam sa iba, gusto niya yung siya lang ang masusunod, siya lang ang magbibigyan ng atensyon, okay, makasarili siya, okay, yan is a sign of spiritual immaturity, okay. Laging nakadepende sa pastor at sa ibang church leader, okay, yung pagkain niya spiritual, okay, tuwing linggo lang, okay, tuwing linggo o kaya hindi siya nagbubulay-bulay, okay, ng salita ng Diyos, so hindi siya nananalangin, okay, so yun yung sign ng spiritual immaturity, okay. At pang-apat is ayaw magpa-correct, okay, pag kinorek ka ng pastor o yung kapatid mo sa pananampalataya, okay, katapos yun nga, madali kang ma-offend. Sabi mo, okay ako, I don't need your advice or something like that. Okay? You don't, heed their correction. Okay? Na-offend ka palagi. Ayaw mo yung mga salita nila. Okay, that is sign of spiritual maturity. Ano mga mature naman? Pag mature Christian ka, one of the signs of spiritual maturity is meron yung humility sa'yo. Okay? There's humility na pag may nagsabi sa'yo ng mali, okay, pinapakinggan mo, then talagang meditate mo sa iyong buhay kung talagang mali, okay, kinokorek mo yung sarili mo. Okay? You ask God to change you, you ask God to reveal Himself to you. Ganon yung mga signs ng spiritual maturity. Amen? Ito lang po yung ating pasimula. Amen? So, in the next few weeks, okay, hopefully we will become the next 10 weeks, okay? Ito yung magiging series natin, okay? This will be the series, How to Strengthen Our Spiritual Maturity, okay? So, wag niyo pong kakaligtaan next Sunday, okay? Sa mga susunod na Sunday. Because this will make your spiritual foundation firm. Amen? So, pag-usapan natin, who is God to us, the depravity of man, okay, what is sin and the result of sin. Ito yung mga foundations, okay, ng Christian, para malaman natin kung ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia. Okay? The biblical description of hell, God's solution for sin, repentance, salvation through faith in Christ Jesus, what is faith, ano yung pananampalataya, what does heaven look like. Okay? So, pag-usapan natin kaya within the next 10 weeks. Amen? So, right now, so let's have ano yung conclusion natin sa ating pinag-aralan ngayon. Sabi niya dito, ang paglago at pananatili ng pundasyong espiritual ay nangangailangan ng sinadyang gawain tulad ng panalangin, pagmumuni-muni sa salita ng Diyos, pagmumuni-muni sa sarili, at pamumuhay na naayon sa katwiran ng Diyos. Okay? In English, sabi niya, building and maintaining this foundation. Okay? So if you want to build and maintain this foundation, requires intentional practices like prayer, meditation of God's Word, self-reflection,
and living in alignment with God's principle. Amen? So, kailangan natin, pag gusto nyo natin lumago spiritually, we need to do prayer, okay? Regular prayer, okay? Regular na pagbabasa ng salita ng Diyos, amen? And regular na pagpunta, okay, sa every Sunday, okay? Every sa pagtitipon, okay, ng mga kapatid, okay? So that our spirit will be filled. Okay? Amen? So, announcement lang po before we end. We need volunteers. Sabi nga doon sa isang spiritual maturity, di ba? Isang sign of spiritual infant is selfishness, okay? Makasarili, amen? So, but right now, we are giving you opportunity na, we to work with the Lord, okay? Let us be servant with the Lord together, okay? Kailangan po natin ng mga musicians, okay? Sa drums, kailangan natin ng mga keyboards, mag-keyboard po, yung mga gitara, okay? Kung kinakausap kayo ni Lord ngayon, pag nagkakaroon kayo ng, yung puso nyo, okay, medyo mabilis yung takbo, ang ibig sabihin nun, kinakausap kayo ni Lord. Amen? Na magsilbi sa Kanya. Amen? So, we'll give you, kung hindi nyo alam mag-gitara, mag-drums, hindi nyo alam mag-keyboard, okay, pero nais nyo matuto, okay, we will be giving you a free tutorials. Okay, merong pupunta dyan na magtuturo sa inyo. Amen? Just be free and available to the Lord. Okay? Kailangan po natin ng mga singers. Okay? Kailangan po natin yung mga kanta. Kung magaling kang kumanta sa karaoke, amen? So, ibigay mo yung talento na yan kay Lord. Okay? Pwede kang kumanta dito sa church na to. Okay? Hindi po, wala pong age limit. Okay? Kahit na matanda, kahit na, teenager, bata, okay? Kung mayroong puso na gustong kumanta kay Lord, will accept them. Amen? So, we need that. Okay, we need also ushers and greeters. Mga ushers, yung taga-greet po. Okay, pag may mga dumarating na mga bisita, okay, i-greet po natin sila. Okay, so we need ushers and greeters po. Okay, then we also need prayer intercessors. Ano yung prayer intercessors? Ito po yung mga tao na gustong manalangin sa church, sa mga ibang members ng church. Okay, kailangan po natin ng mga taong ito. Okay, ito yung po yung backbone ng church. Okay, yung mga importante. That kung tinatawag ka ni Lord na na ipanalangin ang kanyang kaharian sa komunidad ng Basing, kay sa mga tao sa mga Basing, kay para sa iyo. Alam mo tinatawag tinatawag ka sa pagsisilbi kay Lord, kay wala po itong pilitan. Okay? Pwede pong ipaalam kay Pastor Mark, or pwedeng ipaalam kay Brother Chris or Pastor Bernard, okay? O pwede rin silang lumapit sa inyo, okay? Tatanungin nila kayo kung anong gusto nyong area, kung saan kayo tinatawag ni Lord para magsilbihan. Amen? So, on the last one, sabi niya, paano mo malalaman kung ang sermon ay effective or not? Okay? Paano mo malalaman kung yung nagsalita sa iyo, okay, ay ay maganda o hindi? Amen? Isa lang, sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, pag may nagsalita, saka mayroong isang salita na nagrema sa'yo, okay? Na, nag-encourage sa'yo, nag-correct sa'yo, o mayroong salita na, na-inspire ka doon sa salita na yun. Yun yung isa good preaching na yun, okay? Isa good sermon na yun. Amen? So, kung mayroon kayo nakuha dito, kahit ng isang salita lang, okay, then we already have a good sermon. Amen? So, let's pray. Lord, we thank you, Father God, for everybody that's here, Lord. I pray, Lord, for your blessing upon blessing, Father. Alam ko, Panginoon, na marami sa atin ay marami sa amin, Panginoon, ay humingi
ng iyong tulong, Lord God, spiritually, Father, for us to grow spiritually, for emotionally, Father, for physically, yung mga may sakit, Lord, we pray, we ask, oh Lord God, for your healing in our body, Lord. Oh Lord, yung provision mo, Panginoon, yung that you are Jehovah Jireh, yung Panginoon na ikaw ang nagsusupply ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na mahirap ang mundo ngayon, Lord God, but I know that you have a different economy, Father. Ikaw, Lord God, yung economy ng mundong ito, ibang-iba sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ikaw po ang nagpo-provide sa amin ng aming pangangailangan sa buhay. Lord, I pray, Father God, that your blessing be upon them. I pray, oh Lord God, that your protection be upon them, Lord God. I pray, Father, even right now, that you'll be the one to mature them spiritually, that they will have a strong spiritual foundation in their life, Father God. We want to glorify you, we want to thank you, Lord. We want to magnify you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. See you next Sunday. Don't miss it. Mag-invite po tayo ng mga ibang mga kaibigan natin, okay? So that they will also hear the word of God. God bless. Bye.